internship. Akala ko, ito na yung dream come true ko. Unang araw sa pinakasikat na science facility sa buong Pilipinas, ang G13. Ang project namin, revolutionary. Isang bagong meat source para solusyonan ang world hunger. High-tech ang lahat. Ang bango ng hangin, amoy sanitized at pag-asa. Pero yung amoy na yon, hindi nagtagal. Nasa observation deck ako, pinapanood ang mga senior scientist sa loob ng sealed laboratory. Busy sila sa pag-cultivate ng tinatawag nilang protos, isang genetically engineered protein cluster. Mukha siyang kumikinang na halaya. Sabi ni Dr. Reyes, ang head ng project, this is the future of food. Pero may napansin akong kakaiba. Isa sa mga proto sample ay nagbago ng kulay, naging madilim na berde. Itinuro ko to kay Dr. Reyes, pero nginitian niya lang ako. Anomalies happen, kid. Part of the process. Kinagabihan, nag-overtime kaming lahat. Biglang nag-alarm ang containment unit. May leak. Nakita ko si Dr. Alcaraz, isa sa mga scientist, na nanginginig habang hawak ang braso niya. May maliit na sugat, parang kagat lang ng insekto. Inassure niya kaming lahat na okay lang siya. Pero pagkatapos ng ilang minuto, nagsimula siyang pagpawisan ng malapot. Namumula ang mga mata niya. Gutom na gutom ako, sabi niya, habang nakatingin sa paligid na parang ngayon lang nakakita ng pagkain. Inabutan siya ng energy bar, pero tinabig niya lang. Hindi yan, bulong niya. Ibang klase ng gutom. Bigla siyang sumigaw, isang sigaw na hindi pang tao. Napahawak siya sa tiyan niya na parang may bumubutas mula sa loob. At doon, sa harap naming lahat, sinugod niya ang pinakamalapit na security guard. Ang tunog ng pagnguya at pagpunit, hindi ko na yon makakalimutan. Nag-lockdown ang buong G13, chaos. Sigawan, nagtakbuhan ang mga tao. Nakita ko ang iba pang scientists na may kagat din at isa-isa, nagbago sila, para silang mga hayop na pinakawalan. Ang kanilang mga mata, puno ng isang uri ng gutom na nakakakilabot. Gutom para sa laman. Nakatago ako ngayon sa ilalim ng isang metal desk sa main control room. Kasama ko si Dr. Reyes. Nanginginig siya, hindi sa takot, kundi sa guilt. Inamin niya sa akin na minadali nila ang proseso. Ang protos pala ay may parasitic component na hindi nila na-stabilize. Kapag pumasok sa katawan ng tao, binabago nito ang utak. Overrides everything. Ang tanging instinct na naiiwan? Kumain ng kapwa-tao. Nasa iyo ang pag-asa, intern, sabi niya, habang inaabot sa akin ang isang maliit na silver case. Andito ang antidote, isang dose lang. Kailangan mong makarating sa main core reactor at i-release ito sa ventilation system. Yun lang ang paraan para ma-neutralize ang parasite sa hangin. Bago pa ako makasagot, biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang dalawa sa mga dati naming kasamahan. Ang kanilang mga bibig puno ng dugo. Ang kanilang mga mata nakatutok sa amin. Takbo! Sigaw ni Dr. Reyes habang tinutulak ako papunta sa isang service hatch. Siya ang humarang sa kanila. Ang huli kong narinig mula sa kanya ay isang nakakabinging sigaw. Ngayon gumagapang ako sa masikip at madilim na ventilation shaft. Rinig ko sila sa labas, ang kanilang mga unggol, ang kanilang mga yabag. Hawak ko ng mahigpit ang silver case. Bawat galaw ko kailangan kalkulado. Isang maling tunog lang at katapusan ko na. Ang amoy ng pag-asa sa facility na to napalitan na ng amoy ng kamatayan. Hindi ko alam kung aabutin ko ang core reactor. Hindi ko alam kung gagana ba itong antidote. Ang alam ko lang, nasa gitna ako ng isang laboratorio na puno ng mga halimaw na dati kong kasamahan. At lahat sila gutom. Ang futuristic dream naging isang walang katapusang bangungot. Sana lang magising pa ako.